dynamic sa Senate. So halimbawa may 10 senador, kahit yung chairman ayaw niya imbestigahan yung isang senador, kahit sino sa 10 ay pwede magtaas ng kamay at magsabing, can you submit these documents, can you answer it? No? And for example po, hindi natin pwedeng tawagin yung senador na yon. But then if it becomes clear, anyone can file an ethics committee complaint. And in the ethics committee, may karapatan tayong at least through the tamang, kung hindi naman natin ma-require na mag-attend, ma-require natin sumagot eh. So I just sisegundahan ko lang, Mr. President, na valid yung parang hindi nyo pwedeng imbestigahan yung sarili nyo, pero hindi po valid na walang halaga yung investigasyon na to. At pag nalaman nyo yung dynamics ng Senado, makikita nyo po no, na maraming kabutihan lumalabas sa lahat ng investigasyon natin. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWH na nanggagaling na magpasok na kayo rito? Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Alam ko Sinabi po. niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na nobody talks about how to start chair Tai Chi when your belly sticks out like this. Your chest is heavy like this. Your back is stiff like this. So we're showing you 5 exercises, 2 minutes each. This is him on day 28. See how the belly pulls in right here? This is my dad. He's 64, and this is his first chair Tai Chi workout. And this is his 15th chair Tai Chi workout. If you're over 50 and haven't exercised in years, going to the gym 3 times a week and hoping for results doesn't really work. Most likely you're dealing with a soft belly, a stiff back and low energy, and when you try lifting weights, the joints just can't keep up. The shape still isn't what you imagined. If you want a stronger, leaner body without destroying your knees and back, you need to burn fat and build mobility at the same time. So what's the solution? Chair Tai Chi. You do it every morning, and in just 1 month, you'll be shocked by how much your body changes. How do you start? Download the app and follow along. Build strength and lose up to 45 pounds of belly fat with just 7 minutes a day. In 1 week, you'll feel it. Ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito,
Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa makatwid, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Kasi sabi po sa Bible, it's not enough to do good. We have to prevent evil. So I'm happy that despite na mas pinipick up talaga ng media in general, whether social media, prime media, yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws and to remind us, kasi syempre ang common thinking, wala naman nangyayari dyan, na-absuelto din, no? But I do appreciate it kasi nga it's not enough na ma-expose, it's not enough na may solusyon, ito tama, yan ang hinahanap. Kailangan talaga may managot. And I was thinking about it kanina, Senator, kasi kaya ako nasabing mentor, nakasama kita nung husto nung panahon ng cheating. Hello, Garci. So ngayon parang hello Darcy. Hello Darcy naman po ba to? O, basta yung or ano yung sine? Hello, goodbye. Hello, love, goodbye. Parang hello, may kontrata, love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa na bayaran na, no? So yung first question ko, Senator,
is related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, so mukhang ang strategy, at narinig ko na to even before the speeches, na pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. So ang problema natin ngayon, sinong totoo at hindi. So first question ko, Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved, simulan na yung kaso sa kanila? Definitely. And I hope the will of justice will grind more quickly this time. Kasi habang nakakulong sa atin, custody, no, nasa custody natin si Bryce Hernandez dahil na-contempt siya kahapon, kung mabilis lang sanang makapag-file ng kaso, no, starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung plunder po yung ating ipafile, alam mo naman natin, 10 taon, 12 taon, tapos may speedy trial pang i-invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 million. No bail na po ito. Of course, naipen po ito ng isang retired Supreme Court Chief Justice at yun yung umiiral na batas na kung saan mas madaling i-prove Kasi tulad nito, malinaw na kulang-kulang yung pirma, hindi naman kompleto, mga litrato talagang halatang pinalsify, swak na swak po and I would say open and shut case kung ipapile. And I intend to submit, as I already promised, no, committed to him, to Secretary Vince Dizon, lahat po ng aming nakalap, lahat ng dokumento, lahat ng attachments, ibibigay ko sa kanya para kung ma-constitute na yung independent commission para magpa-file. Ano? I think they're just waiting for the issuance of the executive order. Para na sa ganun, ma-transmit na agad at masimula na agad yung pagpapile ng complaint. Ano? Kasi hindi rin madali. Medyo process yung preliminary investigation. Kung ombudsman man yan, baka mamaya idaan pa sa fact-finding investigation. Hindi agad-agad mag-PI. So yun po yung ating problemang hinaharap. Na kaya nawawala ng gana yung ating mga kababayan sa tagal. Yes. Actually, Sir President, nasagot mo na rin yung susunod kong tanong, which is, well, technically, no, which is, will you be in favor of partial committee reports kung klarong-klaro? Kasi nga may sistema na rin ang ombudsman na pagka nanggaling sa Senado o House, no? So I know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now, but just to your point, di ba, na if the investigation takes us till the end of the year sa dami at saka pa tayo mag-committee report, may pangalawang debate dito sa committee report. Pero halimbawa, may nakita na kayong, as of now, Mr. President, ilan po yung nakita nyo na ghost na klaro? Napakarami. Sa Bulacan po, hindi lang namin sinama. Ang bilang namin, mga 30 So for example lang, Mr. President, no? Let's say sa 30 yon, meron 4, 5, 6 na tao na napaka-clear. Let's say yung pumirma na completed, yung contractor. Tapos for example, kung may COA report na lumabas sa COA report na yon na completed, edi pwede rin. Kung wala pa namang COA report, hindi naman kasama yon. But ang point ko, Mr. President, is that kasi pagka yung klarong-klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming, that will also help us get direction. Pero kung hihintay natin ilan, paano kung ang involved dito, 1,000, 2,000, 5,000 tao, guguluhin lang po nila. Yes, Mr. President, and that is not without President, no? Yes. Dahil nagawa na natin ito Nagawa tayo, yung committee, nagsubmit ng partial at ito'y pinag-usapan natin sa plenaryo at nung na-adapt, pwede natin ipadala sa Ombudsman or sa DOJ. And Mr. President, it will not affect the case. So It will not affect So meaning if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a undersecretary involved, you can still file the case. Kasi ang masama po, di ba, kung final na natin ngayon laban sa 5 tao, tapos bawal mo na i-file against 3 tao, yung 3 tao na yun ay mastermind, then we agree it will be a partial whitewash. Pero hindi, this is not the case here. No, the case here is that if in the course of investigation may lumabas na equally as guilty or mastermind or accessory
or accessory after the fact, pwede pa naman pong kasuhan yon. Yes, Mr. President. As long as kompleto resibo. Mm, Kasi mahirap yung sabi-sabi, turo ka ng turo, asan yung pruweba mo? that's right. Hindi Eh, po ba? And that's part of the confuse them. So one of the effects of today of naming two senators, burahin ko muna yung pangalan ng dalawang senador. Sabihin natin hindi sinabi yung pangalan ng dalawa, sabihin natin hindi kilala. May chilling effect din yun eh. Para bang sinasabing, oy, pag nag-ingay din kayo at nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. Di ba? Eh, ang daling magpangalan ngayon. And I'll go beyond pinangalan ka na tumanggap. Ngayon parang lumalabas is nag-advocate ka lang ng isang proyekto. Or yung, for example, no, if a state university now suddenly has a building, what if ikaw yung presidente, wag ng congressman o senador, ikaw ay pangulo ng university na yon at gusto mong itayo yung building. Parang may implication ka agad na kasama sila sa kalokohan. Eh paano ko yung building na yon na-inspect, wala rin namang mali. So nakikita ko po na yes, we have to be thorough, but tama po kayo na pag walang resibo, in fact, umaabot nga minsan yung walang resibo na nagbabanggit ng project pero hindi naman sinabing may problema sa project na yon. Yeah, speaking of chilling effect, Mr. President, I remember, no, just occurred to me, noong yung na policy issue exploded right in our faces, ako pa mahimbing ang tulog ko noon kasi wala naman po akong pork barrel. So, mahimbing ang tulog ko. Hindi ako nag-aalala na kinabukasan, pagbukas ko ng dyaryo, makikita ko yung pangalan ko doon. And similarly, in this particular issue, pag ako po naturo, baka manghabol ako ng taga. Well, unang-una Mr. President, alam naman po natin relationship natin dalawa. We don't always agree but you've always looked over my back then. I hold the record of the fastest to be confirmed because of you and of course the Senate President sa DFA. But alam niyo Mr. President, unfortunately, gusto ko man matulog po kayo na mahimbing pag tinanggap niyo yung trabahong yan. Kasi natandaan niyo po nung Napoles, may umiikot na abogado or may mga umiikot noon na parang pag hindi kayo nagbigay, isasama kayo sa listahan. And like you, matahimik ang maganda tulog ko. Bakit po? Because medical, ginagamit ko po noong time na yon yung pork barrel. Pero panay medical assistance and walang cash. Hindi ako naglagay sa kahit anong NGO, sa kahit anong... so mahimbing ang tulog. But then, before mag-end yung hearing natin, may nilabas naman sila. Walang project, walang advance, pero natulungan ko sila. So, pwedeng biglang may mag-appear dyan na sabihin si Senator ganito, si Congressman ganyan. Pati Presidente pwedeng sabihin, actually, nagbigay ako ng eleksyon dyan. And because walang resibo, the reality it could be true or not. So, I'm just happy that we discussed that. I'm not saying they're confusing us. I'm just saying it can be done. Which goes to my second to last point, Mr. President. I thank you for the very comprehensive list of laws. Kung pwede lang po ako magdagdag ng isa. Sige po. Kasi the benefit po of having a Senator Lacson is he was not only an ordinary policeman, a chief PNP, and also, what was the official designation sa PACC? Chief po. Chief, no? Presidential Anti-Organized. So yung build up, yung investigasyon at build up, likha sa inyo. Kasi sa ibang trial lawyers, lalo kung hindi ka naging prosecutor, alam mong guilty pero walang build up walang investigasyon no? So I'd like to bring to point, just like Senator Villanueva, itatanong ko sana to. Actually, sumulat ako kay Chairman Marcoleta sa Blue Ribbon na mag-attend ulit ang hepe ng BIR. At kasi nabasa ko sa dyaryo, nilowa na daw nila yung mga contractor ngayon. But nung araw po, isang lowa lang sa isang taon. Ngayon, 3 po o 4 pwede. So maraming nagrereklamo na tuloy-tuloy yung mga lowa. So gusto ko sanang malaman, kaya sumulat ako, pinapacheck ko sa staff ko kung sumagot ang BIR. In the last 3 years kaya, etong nakakakuha ng bilyon-bilyon, na-issuean kaya to ng lowa ng BIR, ng regional directors? And if yes, ano yung resulta? Kasi kung ghost, Mr. President, diba? Makikita mo sa audit Ang point ko, Mr. President, gusto ko idagdag yung Al Capone theory. Na pag hindi mo mahuli sa murder, sa smuggling ng alak, sa prostitution, sa smuggling,
pero kitang-kita yung pera, pwede din natin idalihin yan sa tax evasion. Yes, I fully agree, Mr. President. Ang problema, as pointed out by our Senate President during his interpellation, sinabi niya merong isang contractor, ito yung Alpha and Omega, may kaso na sa Court of Tax Appeals, nirenew pa uli ng pickup yung kanyang lisensya. I don't know what is, Yes. ano? No, I agree, but someone we know very well commented and was congratulating you. But sabi din niya, o tandaan natin, hindi lang DPWH, marami pang iba. I think nabanggit niya BIR. Siya nagbanggit, hindi ako. But ang point ko, if we really want to get away if we want them to get away, we do not address the culture. And I think this has been your life's work, not only to expose, but to, that's why nga, Follow through, yeah. that's why nga pagdating sa pork barrel, you decided na hindi na, because you want to get away, you want to take away, not get away, you want to take away that culture. You want to replace that culture with a culture that doesn't promote corruption. So natutuwa ako na yung customs umakto kaagad, hinabol yung mga sasakyan. Natutuwa din naman ako sa BIR na nag-issue kaagad, tinignan, nag-issue ng LOA. I think mag-executive session bago nila i-submit. But I want to look deeper, Senator Kuya Ping, na sana matignan din natin ano pang ibang ahensya ang pinagtakpan tong mga, kasi ang isang tinitignan ngayon ng BIR, social media. Pero kung makikita natin yung tinagurian Nepo babies, grabe po yung yung kayamanan nandun . So ordinarily, kung anak po yan ng mga oligarchs natin, na BIR na yan . For all I know, baka na BIR na. Hindi ko lang sure, but baka pwede nating tignan. And the last point, Mr. President, may I request your staff na ibalik dun sa text ni Yusek Cathy. May isa lang po akong comment kung papayag kayo. That's the most popular and most demanded part of the privilege speech. Pakibalik nga uli yung text message. By the way, I asked the permission of the Senate President if I could... Yes, of course, Mr. President. And of course, Mr. President, we are covered by immunities and by plenary power precisely so that, in aid of legislation, we can do this. And yung blue ribbon goes beyond in aid of legislation. So sabi pala ng staff ko, sumagot ang BIR pero yung dokumento at detalye sa executive session. So I look forward to that. Mr. President, tinanong ko rin, just like Senator Villanueva, hindi ako naka-attend ng huling hearing kasi nga nabalitaan namin may change of leadership. Hindi rin kami naka-attend kasi busy kami nagbibilang ng numero. The hearing before that, natanong ko si Yusek Cathy kasi may tinatawag na IAW, which is 3.5% ng lahat ng project. Yes. At part dito po yung testing, yung pang-monitor ng project. Sa 3 taon, umabot ng 100 bilyon na napupunta sa DPWH. Sa central office. Pwedeng sa central office, pwede din pong Alam niyo, Mr. President, isa ito sa pwedeng tanungin sa budget deliberation natin. Dati 0.5 lang yan . Yes. Bakit tumaas na naging 3.5 na? Medyo napakalaking bawas yan do sa dapat gastusin sa proyekto. So sa 1 trillion a year, that's 3.5%. So sa 3 years, di ba, gaano kalaki yan? But ang point ko po, biglang, hindi lang amnesia . Parang ang sagot ni Yusek Cathy, panay hindi niya alam, etc. Tapos tinanong ko siya doon sa geotagging. Sabi ko, nabanggit ngayon ni Senator Mark na may geotagging, hindi din daw niya alam dahil sa planning. So I just wanted to point out. Mr. President, if I may interrupt, yung geotagging na yan, panahon pa ni Secretary Singson, ginagawa niya na yun . Pagka meron tayong budget deliberation at nandiyan sa plenaryo, magtanong ka sa kanya ng yung status ng isang proyekto, titingnan niya lang sa Yes. iPad niya, sasabihin sa iyo . So the point I want to make, Mr. President, is parang sunod-sunod ang sagot niya na hindi niya sakop, hindi niya alam, hanggang tinanong ko siya na meron naman kayo execom. Pero dito po sa text message, ang linaw, sabi niya, tingnan niyo para ma-vet ko. Redundancy, overlap, prior funding, correct location, alignment of national priorities, and consistency for menu of local projects. So, one, malinaw na yung insertion ay hindi lang legislators at hindi lang sa BICAM. Sa pagpapagawa pa lang ng NEP, pagka malakas ka dun sa departamento, pwede mo ipasok, except that mas may guidelines sa umpisa. But number 2, it just shows that
yung sagot ni Yusek Cathy is so different from her text. Kasi sa text pag tignan mo, parang napaka-organized, sir. Tignan niyo po, di ba? Titignan kung may redundancy. Ibig sabihin kung yung past project na pinasok mo, pinasok na ng Mr. iba. President, I'd like to believe na pro forma yun. Yes. Pero even if Standard na sagot niya yan. even if pro forma, even if staff niya yung magche-check, ang No, I layo, mean, pro forma yung text na yun. yes. But ibig sabihin, Senator, ang layo sa sagot niya ng, sir, hindi ko departamento yan, hindi ko alam. Di ba? So I'll stop there, Mr. President, and look forward to, what else this chamber will find. May I just make one comment? Marami kasi nagsasabing walang mangyayari sa hearings. Democracy is messy, but having a Blue Ribbon Committee, having the House Committee, having an independent body, having COA, having BIR, whether it was the ZTE, whether it was the fertilizer scam, whether it was Farmally, it has shown that the combination of investigations ferrets the truth. It also has been shown that confusion or yung turuan or yung squid tactics can happen. But let me just affirm my personal view that napaka-importanting tool ng Committee on Public Accountability ng Blue Ribbon, and I look forward to working whoever will be designated by the Ang miyembro ng bagong Senate Blue Ribbon Committee ang sinasangkot din sa flood control scandal na iniimbestigahan nito. Mula nang iupo nila bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, nabakante ang mga komite sa Senado, kabilang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ito pa naman ang nag-iimbestiga sa mga flood control scandal at mga sangkot dito, at ilang beses pang pinagtalunan, lalo na mga naging chairman nitong sina Senador Rodante Marcoleta at Ping Lacson. Ngayon, si Senador Pia Cayetano na ang uupong chairperson nito. Pero ang tanong ngayon ng marami ay kung paano sila mag-iimbestiga. Lalo't may miyembro ng komite na isinasangkot mismo sa flood control scandal. Partikular si Senador Jingo Estrada na nakatakdang sampahan ng kasong plunder at malversation sa Sandigan Bayan dahil dyan. Gayon din si Escudero na iniimbestigahan naman ng Ombudsman dahil sa papel niya sa 2024 at 2025 national budget. Partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Dapat protektahan natin ang Pinamamadali na ni Senator Amy Marcos ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado kaugnay sa flood control scandal. Sabi ni Senator Amy, tinawagan niya si Senate President Alan Peter Cayetano at hiniling na muling buksan ang investigasyon. Dapat na ipatawag ang 18 dating Marines, si Zaldico at ang mga Bersamin upang magbigay linaw at ilabas ang katotohanan sa malawakang korupsyon. Ang pahayag ni Marcos ay ginawa sa harap ng panawagan ng minority bloc para sa muling pagpapalit ng liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nais nilang ipalit bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian upang ibangon ang Senado at magkaroon ng fresh start. Napili daw nila si Gatchalian dahil wala umano itong kaaway. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, makabubuti para sa Senado kung si Gatchalian ang magiging Senate President. Sabi ng Senadora, makakatulong ito sa pagbangon ng imahe ng Senado na nasa pinakamababang estado daw sa ngayon. Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin